Kinasuhan ng PAGCOR ng malversation of public funds ang ilang dating opisyal nito. Dahil po yan sa mali umanong paggamit ng mahigit 26 na milyong pisong pondo ng PAGCOR para sa paggawa ng pelikulang Baler noong taong 2008. Kabilang sa mga kinasuhan, ang dating PAGCOR chairman at CEO na si Efraim Genuino, ang anak niyang si Erwin na executive producer ng pelikula at si Vicente Del Rosario Jr. ng Viva Films na producer ng Baler. Kinasuhan din ang 24 pang opisyal ng PAGCOR, Viva Films at Bida Foundation. Tumanggi munang magkomento ang Viva Films, sinisikap pa ng GMA News na kunin ang panig ng mga Genuino. Lumalabas na nag-ambag ang PAGCOR ng pera sa pagpoproduce ng pelikula, pero wala namang kinita ang PAGCOR dito. In fact, ang kumita dito ay yung mga producer ng pelikula. Sa iba naman pong kaso, ibinasura ng Department of Justice o DOJ ang reklamong pagpatay o murder laban kay dating Palawan Governor Joel Reyes. Kaugnay po yan sa kaso ng pagpaslang sa broadcaster environmentalist na si Dr. Jerry Ortega. Sa resolusyon ng lupon o panel ng DOJ, wala raw sapat na ebidensya para idiin si Reyes bilang utak o mastermind ng krimen. Hindi rin daw sapat ang ebidensya laban sa iba pang inireklamo. Inirekomenda naman ng lupon na sampahan ng kasong pagpatay o murder ang dating close-in security ni Reyes, si Rodolfo Bumar Edrad Jr. at iba pang sospek. Ang bumarilo gunman na si Marlon Ricamata na una nang nasampahan ng kasong murder. Si Ortega ay pinatay noong Enero 24 sa lungsod ng Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan. Standing room only, ika nga, ang klase sa isang high school sa Novaliches. Paano ba naman kasi mahigit 100 estudyante ang pinagkakasya sa iisang silid-aralan? Kaya naman sa susunod na linggo, ang ilang estudyante sa bahay na lang pag-aaralin. At tuwing Sabado na lang, papapasukin sa eskwela. Nakatutok si Cara David. Kung susundin ang ideal classroom-to-student ratio ng DepEd, dapat 45 lamang na estudyante ang laman ng isang klase. Pero sa Doña Rosario High School sa Novaliches, ay, ang dami. Anong klase to? Anong klase? Hi, ma'am. Ilang klase po to? Ilang sections to? In third year level, we are 5. So each section. Section na nandito po ngayon? 123 Ang students. Yes, ma'am. standing room only sa klaseng ito. Ang di makakuha ng upuan, sa sahig mag-aaral. Uso rin dito ang kandungan. First come, first serve po sa upuan. Ikaw, saan ka nakaupo? Bakit ka nandiyan? Nakiupo lang po. Ha? Nakiupo lang. Nakikiupo ka na lang sa kanya? Opo. Ba't kayo nandito sa ilalim ng blackboard? Wala po kami upuan. Paano nyo makikita yung lessons kung nasa ilalim kayo ng blackboard? Pupunta po kami doon. 2,700 ang estudyante sa Doña Rosario High School, pero 27 lang ang classroom. Ayaw naman nilang mag-double shift kasi masyado raw gagabihin ng mga bata at maraming hold-uppers sa labas. Kaya solusyon ng eskwelahan, open high school system ng DepEd. Halos kalahati ng mga estudyante sa klaseng ito, sa bahay na lang mag-aaral sa susunod na linggo at papasok na lang tuwing Sabado. Si Marisol ay isa sa mga estudyanteng sasabak sa open high school system. Isang tindera si Marisol at pabor daw sa kanya ang sistemang ito. Pag yung home study po, pwede po ako makapagtrabaho. At least po, dito po, nakapag-concentrate po ako. Hindi po guys sa school na siksikan na po. Sa open high school system, binibigyan ng mga estudyante ng mga module, assignment at projects na pwedeng gawin sa bahay. Pagdating ng Sabado, buong araw silang magkaklase at may one-on-one consultation sa guro. Bibigyan din sila ng exam para malaman ang kanilang natutunan. Meron pa rin tayong periodic exams na ibibigay. Merong long test na ibibigay doon sa mga bata once na dumating na sila. Nandito sa school? Yes, oo. Effective. So magigauge pa rin natin naman yung attainment ng bata. Marami ng estudyante ang natulungan ng open high school system, lalo na ang mga child laborers. Si Nessa na isang kasambahay, akala di na makakamit ang pangarap na edukasyon. Pero dahil sa open high school system, malapit na siyang matapos ng high school. Masaya po. Siguro kapag mag-graduate na ako ng high school, sayang-saya ko siguro. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.
ng musical artists ang 2011 Forbes list of the best paid celebrities under 30. Nanguna sa listahan ng 25-year-old pop icon na si Lady Gaga na may tinatayang net worth of $90 million. Pumangalawa naman ang teen pop sensation na si Justin Bieber na siyang pinakabata rin sa listahan sa edad na 17. May net worth naman siya na estimated $53 million. Pasok din sa listahan sina Taylor Swift, Katy Perry, Beyonce Knowles at Rihanna. Nasa listahan din ang 18-year-old na si Miley Cyrus na nakatakdang mag-concert sa bansa this Friday. Hindi rin naman nagpahuli sa list ang Twilight Saga stars at rumored off-screen couple na sina Kristen Stewart at Robert Pattinson. Affected daw ang kinalakihang ina ni Jeneline Mercado na si Mami Lydia sa mapahayag kamakailan ng biological mom ng aktres. Kaya naman si Jen pinipilit daw magpakatatag para sa kanya. Makichika kay Lars Santiago. Jeneline Mercado na hindi naging madali para sa kanyang Mami Lydia ang biglang paglabas at pagpapa-interview sa TV ng kanyang biological mother. Hindi man daw nila pinag-usapan ni Mami Lydia ito. Naramdaman ni Jeneline na apektado ang kinikilala at kinalakhan niyang ina. Alam ni Jen na siya ang pinaguhugutan ng lakas ni Mami Lydia. Gusto niya parati ako nakikita na strong kasi pag nakita niya ako na malungkot, nalulungkot din siya. So ako naman, gusto ko parati pinakikitaan siya ng masaya, para very positive yung environment. Nagpapasalamat si Jen na sa ngayon. Bumalik na ang dating sigla ni Mami Lydia. Ang ikinasasama raw ng loob ng aktres ay ang sobrang pakikialam ng ibang tao sa kanyang personal na buhay, lalo na sa usapin sa pagitan nila ng kanyang biological mother. Sana wag na nila guluhin at wag na rin kaming guluhin. Kasi ito na lang yung tanging natitira sa buhay ko na syempre kahit pa paano na hindi na kailangan pag-usapan. Hindi ko alam kung bakit kailangan pang interviewin or ano. So para sa akin lang, sana tahimik na. Sa kabila ng mga issue, nananatiling positibo ang pagtingin ni Jen sa buhay. Masaya raw siya na may bago siyang show sa GMA, ang Football Elite, kung saan kasama niya sina Raymart Santiago at Daniel Matsunaga. Pagdating sa love life, desidido pa rin si Jen na manatili mo nang walang commitment. Basta't nagpapasalamat daw siya na may isang lalaking tulad ni Luis Manzano na itinuturing niya ngayon na isang napakalapit na kaibigan at nagpapasaya sa kanya. Positive person naman yun, kaya nga, diba, parang isa siya sa mga tao na parang kasi sabi, diba, nagpapatawa, ganyan. Kasi very positive siya eh. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan po mga maiinit kong chika this Tuesday night. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Mike? Salamat, Pia. At yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas ng 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiang. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.